네, 드려왔습니다. Emosyonal na binasa ni Kim So-yoon ang inihanda niyang statement sa press conference na ginanap kahapon. Sinimula ni So-yoon ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kay Kim Se-ron dahil hindi pa umano natatahimik ang kaluluwa nito bunsod ng mga naglalabasang kontrobersya. Sa gitna ng pag-iyak, sinabi ni So-yoon na hindi magagawang aminin ang isang bagay na hindi naman niya ginawa dahil sa pagbabanta. Muli rin niyang iginiit na hindi niya nakarelasyon ang namayapang aktres na si Kim Se-ron noong minor de edad pa ito. Nasa hustong edad na raw si Se-ron nang maging sila noong 2020. Nang ilabas daw ng aktres ang mga dati nilang larawan, pinili niyang manahimik dahil gusto niyang protektahan ang nooy umiere pang K-drama niya na Queen of Tears. Sinabi rin niyang isang taon silang naging magkarelasyon ni Se-ron. Tanggap raw ng aktor ang mga kritisismo dahil sa hindi niya pag-amin. Itinanggi rin ni So-yoon na siya ang dahilan ng pagpapakamatay ng aktres. Aniya, gaya ng ibang couple na naghihiwalay, hindi na raw sila nag-usap ni Se-ron pagkatapos ng breakup. Sa huli, sinabi ni So-yoon na tatanggapin niya ang mga batikos dahil sa kanyang mga naging desisyon. Pero hindi raw ito nangangahulugan na totoo ang mga lumalabas. Titiyakin daw niyang papaimbestigahan ang lahat ng mga ebidensyang ilalabas ng pamilya ni Se-ron laban sa kanya. Hindi raw siya papadaig sa pressure at patuloy na maninindigan hanggang lumabas ang katotohanan para protektahan ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Sa nasabi ring conference, sinabi ng legal counsel ng aktor na nagsampa sila ng 12 billion won o katumbas ng mahigit 400 million pesos na defamation case laban sa pamilya ni Kim Se-ron at sa YouTube channel na Hover Lab. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita.